Okay, magandang tanghali sa lahat. This is Justin Talk News PH. Before we start, I would like to request paki-press ng like. Madali lang pag-press ng like para gumanda naman ng konti yung napakaliit nating channel. Then, if you want, you can share this video to your friends. And of course, if you're new to this channel at nakalimutan ninyo mag-subscribe, paki-subscribe para tumaas naman ng konti ang subscription dito sa Justin Talk News PH. At this channel will grow, hopefully. This is a freedom and democracy loving channel. So, ano bang pag-usapan natin? What are we going to talk? Itong tanghali na ito, itong impeachment trial ni BP Sara. So, yung unang charge nila kay BP Sara with regards to the grave threats kay yung bangag na tatlo. Yun. Grave threats daw yun. Inatakot daw ang buhay, binabantaan ang buhay ng tatlong bangag na yan na naglustay ng pera ng ating bayan. So maraming mga ordinaryong tao kasi parang doon sa hearing lumabas ang napaka technical na mga pahayag ng iba. Napakasimpleng ipahayag kung tayo ang makikinig, maiintindihan natin. But how about those people nga nasa palengke, na hindi buo ang kanilang pakikinig dito sa mga balitang ito, at mga ordinaryong mamayan na nasa kalsada, naririnig na nila yan. Ano ba yung grave threats na yan? Ano ba yung sinabi ng pananakot? Binabantaan ang buhay ng bangag na tinapangulo, ang kanyang asawa at kanyang pinsan. Ano ba yan? Kasalanan ba yan? Mga ganon na tanong. At karamihan ng tanong nila na hindi naman ito isa sa mga bagay na sa propaganda ng makakaliwa na grupo, mga dilawan, lagi nila itong mini-mention, pero as an instrument of propaganda, parang klaro. Kasi hindi nila sinabi bakit nasabi ni BP Sara yan. At yan ang tanong ng mga ordinaryong mamamayan. Bakit nagbanta si BP Sara? Kasi common sense yan eh. Bakit binabantaan mo? Isang tao, halimbawa, pumasok sa pamamahay mo, babantaan mo, huwag kang pumasok. Papasok ka, talagang titirahin ka na. Titirahin kita. Mga ganon. Merong unang bagay na nangyari o insidente o pangyayari na nagdulot ng pananakot na yan. So, ang ibig sabihin, dito sa kaso ni BP Sara, tinatanong ng mga tao, ano ba nagdulot sa kanya na magsalita ng ganyan? Kasi nakikita nila sa TV, kasi pinapakita naman yan sa YouTube. Yun ang instrumento ng propaganda ng mga makakaliwa para matuluyan, masira o mabawasan naman ang kasikatan ni BP Sara na hindi nila nakakamit, na gusto nilang bawas-bawasan man ng konti sa pamamagitan ng mga black propaganda na yan. Ginawa nilang kasalanan yung mga sinasabi ni BP Sara. So ang sabi ng mga ordinaryong mamamayan na nakakausap natin, ano bang dahilan? Hindi ka naman basta-basta magsasalita ng ganyan kung walang dahilan. At yan ayaw ipresenta ng prosecution. Kaya doon sa huling presentasyon sa cross-examination ni Attorney Narbasa kay anong apelido ng Kalilong, yung NBI agent na nagsabing expert pero hindi naman expert sa forensic sa mga videos na yan, nagsabi ang mga tao na anong dahilan bakit nasabi ni BP Sara yan. Yan nga ayaw ipresenta ng prosecution kasi ang buong video hindi nila pinapakita. So anong nangyari nung presentation ni Attorney Narbasa? Pinakita na dahilan pala sa panggigipit nila kay Attorney Zuleika Lopez. Kaya nagdulot yun ng galit
kay BP Inday Sara. Alam naman natin na si BP Inday Sara hindi talaga niya pababayaan ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga kasama. Si Inday hindi naman nagsasalita ng tauhan niya yan. Sinasabi niya kasama sa trabaho, pinoprotektahan niya. Kaya nga yan ang nangyari, talagang sympathetic siya doon sa mga inaapi. Talagang sympathetic. Yung nangyari sa Davao, yun din nangyari sa kanya, na maraming hindi nakakaintindi dahil hindi nila nakita kung ano bang dahilan, kung bakit sinapak ni BP Inday Sara yung sheriff. Di ba? Gusto nga nila ipresenta yung sheriff dyan pero hindi yata natuloy. Iwan ko kung sinipuhin na nila yun, parang hindi. Ngayon, ito nga ngayon ang tanong ng mga tao, tama ba yung ginawa ni BP Inday Sara? Nung nalaman nila na ganyan pala ang nangyari, tama lang. At ang pagkasabi ni BP Inday Sara na kung dahil tinatanong nga ng isang vlogger yung safety niya, kung itirahin nila ako, kung gugurgurin nila ako, o ipatumba nila ako, meron na rin nakahanda na gaganti para sa akin. Ganyan lang kasimple ang salita. Meron na rin akong kausap kung may mangyari sa akin. Natural naman yan Kaya nga yung iba nagsusulat na mga letters, parang last will nila, sinasabi nila kung ano mangyari sa akin, ito ang posibleng tumitira sa akin. Ito ang titira sa akin dahil binabantaan ako nito. So, bahala na kayo kung anong gagawin ninyo sa kanya. Di ba? Pwede niyo i-demanda, pwede ninyo hindi na idaan sa demanda, extrajudicial, yun, EJK na yun. Parang ganyan. Kay BP Inday Sara, pag gagawin nila yan, meron din akong gagawin sa kanila, pero pero patay na ako. Yun na kasimple. Wala na siya. So, ibig sabihin, paratangan mo si BP Inday Sara. Sino bang unang na-threaten? Di ba si BP Inday Sara? Kasi siya ang unang papatayin gugurgurin di ba? Ganyan lang ang ibig sabihin, na ang mga simpleng mga tao na nasa kalsada, nasa mga palengke, yan ang kaliwanan ko sa kanila. Ikaw naman, di ba, minsan may mga hindi mo maiwasan, minsan mayroong problema sa mga lupain, mga ganyan, kaya kahit mga magkakamag-anak nagbabantaan. Anong sinabi? Sinabihan ko na yung mga anak ko kung ano mangyari sa akin. Bahala na kayo dyan sa gumawa sa akin yan. Di ba mga ganun? Natural yan sa Pilipino. Ngayon, ang tanong, sino ba ang mayroong kakayahan na gagawin yan? Ang threat na yan kay Inday Sara. Sino bang nasa matinding puder ngayon na hawak lahat? Pulis, NBI, DOJ, Sandigan Bayan, Ombudsman, lahat ng departamento hawak. Weaponize lahat ng departamento. Si BP Inday Sara ba o si Bangag? Di ba si Bangag? Sinong na-threaten? Si Inday Sara? Si Inday Sara talaga. Hindi si Bangag at saka si Lisa Ananita. Kaya hindi nyo dapat sabihin na si Sara binabantaan niya ang buhay ni BBM. Bakit? Pangalawa, di ba na-threaten kayo dahil si BP Inday Sara magiging Pangulo ngayong 2028? Siya ang siguradong runaway winner dyan sa presidential derby na yan, na kung mangyari yan. Kaya threaten kayo na yan ang magiging mitsa sa pagkawalan ninyo sa inyong mga posisyon. Kaya binabantaan ninyo si BP Inday Sara. Di ba? Totoo yan. Dahil naalala mo yung may sugat si BP Inday Sara sa liig. Totoo kayo yung balita na there was an attempt. Parang sinasaksak yata si BP Inday Sara, pero wala namang confirmation yan. Puro pabiro lang sinasabi ni BP Inday Sara. At sa tingin ko, hindi yan nangyari. So, there was a threat. Kaya nga, naalala ba ninyo na inalisan ng mga military pa nga, na mga security si BP Inday Sara sa BPSG. Parang dinisolve yan, kinuha na ng PSG yan. So wala na yung Vice Presidential Security Group
na binuo yan ni na BP Inday Sara para sa security niya, na hindi maghalo yung president security group ng presidente at ang BP. Di ba? May sarili siyang security group. At yan, inalis sa kanya. Yung mga iba dong member ng BPSG ay galing pa sa kanyang ama na si President Duterte. So may tiwala siya. Anong ginawa? Tinanggal. Linipat ng ibang unit. Gustong palitan. Hindi ka matreat. Is that not a form of threat? Threat niyan sa buhay ni BP Inday Sara. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng private na mga security personnel para sigurado siya na walang mangyari sa kanya. Hindi niya pinabayaan na sila yung PNP chief, hindi ko maalala kung sinong PNP chief noon, na gusto magbigay, dagdagan daw yung security group, pero hindi na yung dati. Hindi pumayag si BP Inday Sara, hindi na kami magdagdag, sa inyo na lang yan. So yun na nangyari, dahil talagang may totoong threat. Totoo ang threat sa buhay ni BP Inday Sara, lalo na ngayon, itong panahon na to. Kaya para sa akin dapat mag-ingat talaga si BP Inday Sara, kasi wala na sila ng option, wala sila bang ibang gagawin. Kaya nga itong paglalabas ng BP Inday Sara, dinudumog ng mga tao, napaka delikado na sitwasyon yan. Kaya minsan kinakabahan ako, kahit na makikita ko sa TV, sus, kung tulad ito ng pangyayari doon sa Amerika. Sa bagay, mga Amerikano talagang ano yan may pagkaano rin. Nauso ang assassination. Harinawa, hindi naman mangyari yan. Hindi naman talaga ugali ng Pilipino yan. Pero tandaan natin, si Imelda Marcos, muntik na ma-assassinate yan doon sa lugar niya. Buti nasangga niya yung mga yung itak na gustong gumurgol sa kanya, at napigilan na mga PSG yun. Di ba kay Madam Imelda, nangyari sa kanya yan sa sobrang galit ng tao sa kanya, dahil nga sa maraming issue doon sa corruption din sa kapanahonan ng martial law. Diba? Ewan ko kung nasaan na yung tao na yun, na sigurado nakulong yun, baka nawala na ngayon, baka nagurgor na rin yun. Hindi ko nga alam, hindi ko pa na-research. Ngayon, ito nga ang pangyari dito kay Sara, ang threaten hindi si Bangag. Sigurado ako niyan. Ang threaten niyan, ang natitreat si BP Inday Sara. Ang threaten si Bangag. Yan pala ang dapat natin sabihin. Natitreat, may grave threat si Sara. Threat sa kanyang buhay. Live yan, totoo yan. Ano yan, concrete. At ang natitreatin itong grupo ng mga Bangag. Alam na natin kung sino yung Malita Syndicate. Yun ang natitreatin. Kaya dapat nag-ingat talaga si BP Inday Sara. Ngayon, ang pinapalutang nila, si BP Inday Sara ang nag-threat sa buhay ng Bangag na presidente. Baliktad. Dapat ang demanda na yan. Sa bagay, wala nang impeachment si Bangag hindi na lang idaan sa impeachment. Pero hindi nga mademanda yung presidente dahil nga may immunity. Dapat yan ang ilabas. Ang may threat talaga si Inday Sara sa ginagawa nila. Kaya nga nasabi niya yan na kung anong mangyari sa akin, may information na rin siya na talagang may banta sa kanyang buhay ni BP Inday Sara. So baliktad ang pangyayari. Ang gusto nila ipalabas, si BP Inday Sara ang nagtitreat sa mga Bangag na yan. At ng mga tao hindi maniniwala. Anong pruba? Anong proof niyan? Yung survey. Kita mo yung survey, negative 27, trust rating. Kung galit pa sila ni BP Inday Sara, dapat si BP Inday Sara ang negative. Di ba? Kaya kahit anong gagawin ninyo, ang mga tao, mga propaganda ninyo, kaya gusto nga talaga ninyo na idiin sa grave threats, pero wala. Marami ng deklarasyon yung mga witnesses ninyo na wala namang hard assassin. In fact, si Risa Ontiveros nagsalita na walang hard assassin na kinontrata ni BP Inday Sara. So paano na lang ngayon yun? Paano kayo magpresenta ng hard assassin? Baka itong sunod na witness nila na
hindi nga nila pinisenta nung Friday dahil iniba nila yung script. Oh, iba natin yung script kasi ang gusto nating ipresenta na merong hard assassin na itong NBI agent na yan na sinabi ni Matibag na yan ang magpresenta ng magkaroon ng presentasyon ng mga ebidensya galing sa NBI doon sa kanilang investigasyon. Baka alisin na nila yung hard assassin or dagdagan nila na totoo yan, may hard assassin. So dalawa lang yan, either sabihin na hindi na nila i-mention yung hard assassin dahil sinabi nung Kalilong na hindi niya wala siyang knowledge about na mayroong hard assassin na kinontrata si VP Inday Sara. At nagkaroon ng komento rin si Risa Ontiveros na wala palang hard assassin. So ngayon, kung baliktarin nila yan, malaking argumento yun. Paano nangyari ngayon na may hard assassin? Sa unang hearing sinabi na wala. So magko-conflict yan. Kaya hindi nila prinisenta yung NBI agent na yan. Tinanggal nila yon. Tinanggal nila yung aspekto ng hard assassin. So magpo-focus sila sa sedition. Doon sa pananalita na yun. Paano maging sedition yun? Sedition ba yun? Kaya talagang nangangapa ang prosecution. Kaya nung pinakita yung mga pronouncement ang reklamo ni Zuleika Lopez na panay object ito si Binloan dahil alam na, natural din naman yan na mag-object ka na lagi namang hindi dinideny ni Chis Escudero. Pinapatuloy ang manifestasyon ng cross-examination ni Attorney Narbasa. So, anong nangyari? Nakikita natin. Yun pala ang dahilan. Yung mga tao, yung pala inapi pala. Isipin mo, papakulong mo na detain na nga dyan sa House of Crocs dyan sa Kongreso. Ngayon, dalhin pa ninyo sa Mandaluyong, sa Women's Correctional. Para sa doon siya i-detain. Kaya talaga marireklamo yan. Wala pa namang formal filing of any case na criminal. Di naman siya criminal. At yung sinabi niya dyan sa Quadcom na yan, totoo din naman yun na may karapatan naman talaga ang agency na magsasabi na meron ng ganito, meron na kaming preparation for the submission of documents para ma-comply namin. Tapos sabihin ninyo na dinidiktahan yung kuwa, kaya kinokontempt niya si Zuleika Lopez. Kaya yun nagsimula. Kaya nagreklamo, alam mo naman babae, hindi sanay sa mga ganyan, mga kontrobersya na yan, medyo na rin siya, na emotionally affected si Attorney Zuleika Lopez. Kaya nga ito, alam ni VP Inday Sara na matino yung wala naman siya hindi matino na tauhan. Sabi niya, kasama niya sa trabaho, puprotektahan niya yan. Sigurado. Katulad ng aruga niya sa mga flood victims, mga earthquake victims na kung merong insidente na ganyan, talagang pinapadala niya yung mga kasama niya sa trabaho para asikasuhin ang mga biktima ng earthquake ng itong bagyo na to, yung pagbabaha. Sigurado nandoon na yung OBP niyan. Nandoon na yung disaster team nila. Nauunahan pa yung DSWD. Kasi meron din silang mga prepared na mga relief goods. At ang iba nga, pira pa ang binibigay in some cases. Yung mga boxes nila. Hindi katulad ng mga plastic lang ng ginawa ng mga barangay. Siya talagang nakahanda. Sabay, kaya yung ginagawa ng DSWD, pero piling-pili ang binibigyan kasi dinadaan sa LGU. Pero sila, pina-qualify din nila ni VP Inday Sara. Kung talagang yung disaster stricken o talagang yung mga biktima na totoo, yun ang binibigyan niya. Yung masyadong malubha ang apekto sa kanilang pamumuhay. Yun ang binigyan ng mga relief goods ni VP Inday Sara at tulong. Yung soup kitchen nila, nandoon lagi. So, sa nakikita natin kung gaano siya ka-epektibo as a leader. And we are hoping
na mapatuloy ito sa in a national level kung siya na maging presidente. Napakita na niya kung gaano kagaling ang kanyang pag-manage sa mga ganitong position. Kung maging presidente siya, dahil ginawa na niya yan sa Davao. Kaya talagang we are hoping na matuloy talagang pagiging presidente ni VP Inday Sara, at tulungan natin sa pamamagitan ng ating tulong, suporta sa kanya, paglaban natin dito sa kawalang hayaan, panggigipit, persecution at persecution operation. Nandiyan na lahat nitong pamahalaan na to para lang mapigilan ang paglantad ng kanilang mga pangalan sa pagnanakaw ng flood control projects na to. So yun lang ang gagawin nila. Pag hindi kakayanin ng pera, hindi tatanggap ng pera, tatakutin. Pag hindi kayang takutin, ipapakulong. Ganyan na nangyari kina Mike Defensor at kay Senator Marcolita. But nakita na natin na talagang sa pagbisita ni VP Inday Sara kay Senator Marcolita, upon the request of Senator Marcolita, kasama si Senator Ruben Padilla, nakita natin na nag-uusap yung tatlo. Ito yung aspeto sa pangyayaring yan. Bakit si Ruben Padilla ang kasama? Pwede naman sana kasama si Amy o si Senator Cayetano. Bakit si Ruben Padilla? Sa bagay, PDP laban si Ruben Padilla. At si Marcolita, di ba, adapted yan sa PDP laban doon sa Duterte. So si Ruben Padilla ang kasama. Merong bali-balita, hindi naman confirm, na nag-uusap itong tatlo na siguro with regards to the upcoming election sa 2028, at ito with regards to the position of the Vice President. At maraming nagsasabi na si Senator Ruben Padilla gusto niya talagang si Senator Marcolita ang tatakbo. So siguro as a formal nandiyan si Ruben, dahil si Ruben is a vice presidential timber din yan, pwede yan tatakbo. So doon na-confirm na si come what may, ano mangyayari, kahit makakulong yan si tawag nito, Senator Marcolita, tatakbo as Vice President pa rin yan. Kahit nasa kulungan yan, kung anong mangyari sa kaso, the case will drag on until the election day, at hindi pa naman siya convicted, pwede pa siya mag-file ng kanyang candidacy as Vice President. So yun ang mangyayari dyan. So marami nagsasabi, hindi ba mahirap yan? Hindi siya, maraming supporter si Senator Marcolita. At besides, si Inday Sara ang kanyang presidente. Di wala nang question. At meron siyang backup na napakalaking sikta, ang kanyang simbahan na Iglesia ni Cristo. Kaya mahirap siya talunin. Kaya kung makonvict man siya diyan sa kaso na yan, ipardon ni VP Inday Sara, di tapos ang usapan yan. So ganyan ang mangyayari dyan. So yan ang mga bulong-bulungan sa mga kapi-kapihan, kung anong purpose. Nagalit pa itong DOJ, bakit daw pinayagan ng PNP? May karapatan naman na tumanggap ng bisita ang isang nagakulong. Di pa naman yan kumbikte, kahit na nga yung mga kriminal. Pinipresenta pa ninyo dyan sa mga hearing na yan, di ba? So, bakit hindi pwede? Bakit si Dilima ngayon? Noon, si Dacrelianis, nakatanggap rin naman ng mga bisita yan. In fact, nag-o-office nga yan dyan sa sarili nilang mga silda. Di may karapatan din si Senator Marcolita. Takot lang kasi kayo dahil nandun si Inday Sara. Tulad sa nangyayari ngayon na nagsalita si Zulaika Lopez na magprepara tayo sa Typhoon Inday. Kaso lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Inday. Iba ang meaning ni Dilima. Nakita mo, nagbabanta na raw. Baka kakasuhan na naman ninyo si Inday Sara dahil dyan.
ng ano sila, anong term yan sa Tagalog? Natuturiti sila pag marinig nila yung pangalan ni Inday Sara, nagpapanik sila. Kasi alam nila na delikado talaga sila kung pagtakbo ng panahon na hindi naman talaga sila mananalo diyan sa impeachment case kahit anong magic, no? Ngayon marami nagsasabi si Chis Escudero, Trojan horse yan, galing sa minority yan ngayon ang lumulutang sa mga trolls. O dapat palitan natin yan, yun ang gusto nila mangyari dahil napakabait daw ni Senator Chis Escudero as presiding officer diyan sa impeachment trial, dahil lahat daw ng demand ng hindi daw inalaw yung mga objection, yung cross-examination daw, kitang-kita daw na may bias si Senator kay Chis Escudero. Trojan horse daw yan, napaka-incredible story naman yan. Kaya pain lang daw yan para matupad ang hindi pagpatuloy ng impeachment trial na yan na ginawa daw ni Chis Escudero doon sa unang impeachment trial ni VP Inday Sara na in-archive niya. Na tama naman si Chis dahil lumabas na unconstitutional yung impeachment case na yon, di ba? Nag-decision ang Supreme Court. Kaya pinilit ninyo itong another case naman. Ngayon, ilan ang bumoto? 252. Puro may dalang-dalang ng ano yan. Iwan ko kung malita o paper bag. Hindi pala, may ano yan, paper bag na lang yun dahil 20 million lang ang binigay. Upfront yun, binigay kagad na pera. Plus yung mga AX, TOPAD, yun ang gagamitin nila sa eleksyon. Plus ito, ngayong budget na to, 2027, meron na naman flood control budget, magkaroon na naman ng mga pundo yung mga pro-bangag administration ng mga congressman. Yun naman ang gagamitin nila sa eleksyon. Kaya hindi sila takot na matalo. Matalo man sila, may pera na sila. Mayaman na sila, milyonaryo bigla. Kaya makita natin sa mga, lalo na sa mga bayan-bayan, kung kaano kahari ng mga congressman dyan. Pati mga anak nila. May mga anak din mga adik. Ang dami kong kilala na mga anak adik. May makitang magandang dalaga at hindi bibitawan yan pag hindi talaga mapalapit sa kanila. Ganyan ang style ng mga anak ng mga congressman na nangyayari ngayon sa mga bayan-bayan natin. Naghari-harian talaga sila sa mga distrito nila. Ganyan ang estilo ng mga congressman na yan. Kaya itong eleksyon na to, marami talagang maapektuhan dyan. Kaya I don't know kung anong gagawin. Siguradong pipigilan muna nila yan at all cost na hindi matuloy yan dahil hindi sila mananalo kay VP Inday Sara. Pero hindi tayo papayag. Talagang lahat na gusto nilang gagawin para malihis ang mga issue na yan ay ibubuking natin. Dito sa Justin Talk News Page, hindi natin sila tatantanan dito. Mike Enriquez yan na sumalangit ang kanyang kaluluwa. Yan ang sasabihin natin na hindi natin sila lubayan. Talagang hindi natin hayaan na hindi sila makulong, mananagot sa kanilang ginawang pagdambong sa kaban ng bayan. Tutuluyan natin sila sa pamamagitan ng halal natin kay VP Inday Sara as President sa bansang ito at kay Senator Marcolita. So si Senator Robin Padilla, ano pala yan, re-electionist. Kasi 2022 siya nanalo, so midterm hindi siya tumakbo, so magre-re-election siya. Siguradong mananalo din yan sa performance niya ngayon sa Senado at under siya ni VP Inday Sara. So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. Thank you for your patronage sa maliit na channel na to, and we hope that you will support this channel grow big, na lalaki naman ng konti by pressing like. Paki-press naman ang like, then share this video if you want, if you like this video, and of course doon sa mga bagong dumaan lang dito sa Justin Talk News Page, I hope you find this channel informative at nakakatulong sa inyo sa
pag-analisa ng mga bagay-bagay tungkol sa politika at pangyayari dito sa bansa natin. We should be aware that threaten ang ating mga rights, especially yung right of speech natin, threaten at ang freedom natin ay curtailed na, hindi na tayo gano'ng makagalaw, hindi tayo makapagsalita dahil nga sa operation na ginagawa ng administrasyon na to. So let's keep fighting, let's protect our freedom and democracy at hindi tayo masadlak sa isang dictatorship regime na pinabalak ng pamahalaan na ito, bangag na pamahalaan ito. So maraming salamat sa pagdalo ninyo. Thank you for patronizing Justin Tocong Speech. Salamat po at God bless sa inyo. Ingat lang.